Eto na ang matinding sinapit ni Sara Lustay Duterte. Lahat ng pera, lahat ng bank account niya ay kukunin na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit-init pang balita, latest update tungkol dito sa bilyones na natuklasan na kayamanan na nakaw di umano. Ito ay pera ng taong bayan na kinuha di umano ni Sara Lustay Duterte. Hala, magandang balita, ay kukunin ho lahat yan. Pakilike lang po ang video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay nating i-like. Please like and subscribe po to my YouTube channel. Heto na, talagang hindi yung nakalusot itong si Sara Lustay Duterte dahil dito sa matibay na batayan para kunin at bawin ang bilyones na pera na ito ay pera ng taong bayan. Lahat po, walang ititira na pera nitong si Sara Lustay Duterte ay kukunin. Mga kaibigan, sa puntong ito ay para lubos nyo maunawaan at maintindihan, ay panoorin nyo po ito, samahan nyo ako hanggang dulo para nang sa ganon hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Panoorin po natin ang kabuuan. Nako, magugulat kayo mga kaibigan. Shout out po sa lahat. Eto ho, nako, matindi ho ito. Naway malamang may pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, sandali lang ho. Ang sabi nga ng Billionaire News Channel, ito tayo nagbatay. Ito ay malakihan na pangungurakot, pagnanakaw ng peranda ng taong bayan. Itong ibabahagi ko po sa inyo. Matindi ho, di ba? Ay bilyones nga Yan ho ang kukunin at mga bank account ni Sara Lustay Duterte. Bago ko ipagpatuloy, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na kunin ang lahat ng pera na bilyones na nakaw di umano o galing sa pangungurakot, pandarambong nitong si Sara Lustay Duterte? Diyan ho sa comment section, karapatan nyo ho na magbigay ng anumang public opinion. Ito, matindi ho ito at patindi ng patindi. Itong binabahagi ko sa inyo. ay magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na ani ay siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Maliwanag ho. Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts. Magandang balita ho ito. Alam niyo ho, itong si dating Senador Trillanes ay nagkaroon ng actual interview dito sa Billionaire News Channel. At in-interview nga ni Corina Sanchez at isiniwalat na ito ay matinding pasabog. Ako ho ay naniniwala kung ito ay mayroong batayan. At alam nyo naman ho, itong si Senador Antonio Trillanes ay napakagaling ho sa mga internal na pagkuha ng mga ebidensya na dumadaan ho sa legal na proseso. Bakit ho tayo naniniwala ho dito? Bagamat ito ho ay ang dami na hindi rin naniniwala na mga kampo ni Sara Lustay Duterte. Katulad lang ng sa ICC. Wala akong naniniwala ho dito. Bakit nakulong itong si Digong Duterte? Siya ho ang unang complainant niyan. Siya ang nagdala diyan ho sa ICC. Sabi nga nila ay may trililing Kayo ang may triling. Ang kampo ni Sara Lustay Duterte. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo nang napakulong si Digong Duterte. Sige, huwag kayong maniwala dito. Titingnan natin. Babalikan natin ang vlog na ito. Kung ayaw nyong maniwala kay Antonio, dating Senador Trillanes, ay wala ho tayong magagawa. Ay karapatan din niyo yan
ay nirerespeto ko ang inyong ika nga ay tinatawag doon, nirerespeto ko ang inyong patuloy na pambubudol ng kampo ni Sara Duterte. Iiyak naman itong mga to kapag nandiyan na ang arrest warrant, mga kaibigan, at arestuhin si Sara Lustay Duterte, at iiyak pa rin itong mga tagasunod ni Sara Lustay Duterte kapag nakuha na ng aktual itong lahat ng pera ni Sara Lustay Duterte na galing sa ika nga po'y pangangurakot. Ito, mga kaibigan. Sara, pag nakita yon, makikita yung dividendo nila. Ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Manscapio. And we're talking about billions. So it's not of just the pesos. 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Nako po ay mga kaibigan, ang ginaganong ko. Nandiyan na, katapusan ho nito ni Sara Lustay Duterte na ika nga ho'y pagmamayabang at pagmamalinis. Paghuhugas kamay. Alam niyo, itong ombudsman ngayon ay ang pinatutupad niya ay speedy trial. Mabilis ang investigasyon, mabilis ang paghatol, mga kaibigan. Kaya nga nakahanda na ang kulungan ng mga ika nga po'y dito sangkot sa katiwalian. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag naman ho diyan na bilyones itong isasampa na kaso. Ito ay walang piyansa, plunder ho ito, at mayroon pong hawak na matibay na ebidensya. Itong si dating Senador Trillanes na noong pa man ay nangako siya na hindi siya magsasampa ng kaso sa ombudsman hanggang nandiyan itong si Martires. Martires ba yun o Marites? Yung bata ni Digong na nag-secret hatol dito kay Villanueva, o Marites ba yun o Martires? Dating ombudsman na pinalitan ni Remulla. Dahil sabi nga niya, ibabasura lang yan kahit matibay ang ebidensya. O ngayon yung pangako ni Trillanes nandyan na. At hindi lang ho ito galing sa nakaw na pera ng taong bayan ang kabilang sa bilyones, bagkos may pumapasok sa account niya na galing ho sa illegal, katulad ng ika nga po'y nabanggit na illegal. Matindi ho. Sa like ho, sa video na ito mga kaibigan, please share din ho. Any reaction, dyan po sa comment section, inanyayahan ko kayo magbigay ng anumang public opinion. Abangan po natin ito kung kailan formal na magsasampa ng kaso itong si dating Senador Trillanes, subalit nakahanda na ho ang ebidensya